Ayon nga sa kasabihan, mag-ingat sa taong marunong maghintay kasi minsan, habang ikaw chill lang sa buhay, siya naman naka-free trial ng galit for 10 years na. At kapag sumabog, hindi na yan galit. Deluxe edition na yan ang sama ng loob. Pero paano kung ang 10 taon kulang pa para makabawi? Paano kung kailangan pang maghintay ng isang dekada? Ulit bago dumating ang perfect timing para sa paghihiganti? Parang Shopee delivery lang. Matagal dumating pero grabe ang impact pagdating. Yan mismo ang kwentong kakalkalin natin ngayon habang sinusuri natin ang epekto ng sama ng loob na pinabayaan mong mabulok parang adobong naiwan sa ref ng 2 linggo. Para sa recap ngayong araw, sa madilim at mukhang di pa nababayarang renta na apartment, nakatira si Tanaka, isang middle-aged na lalaki na parang ginawang personality ang pagiging malas. Walang pera, walang jowa, walang plano sa buhay. At mukhang pati guardian angel niya nag-resign na. Ang trabaho niya, namimigay ng tissue at flyers sa kalsada. Oo, yung tipong inaabot mo tapos iiwasan lang ng tao na parang may utang siya. Ginagawa niya iyon para lang may pangkain at pambili ng damit na mukhang sale section pa rin. Araw-araw, kinakamot niya na lang ang ulo niya habang iniisip kung saan siya nagkamali sa buhay. At ang sagot? Sa lahat, si Tanaka ay certified talunan. Kung may Olympics ng pagkabigo, baka gold medalist pa siya. Habang siya nalulunod sa kahirapan, nakikita niya ang ibang tao na masaya, successful, may pamilya, may kotse, may pangsamgyup anytime. Samantalang siya, lucky me at existential crisis lang ang combo meal niya gabi-gabi. At sa isang araw na mukhang ordinaryo lang, habang namimigay siya ng tissue sa busy na kalye, may nasalubong siyang dati niyang kaklase. Dapat simpleng, uy ikaw pala yan lang sana. Pero napansin niya rin ang anak nito, si Manami Azawa. Isang inosenteng babae na walang kaalam-alam na siya pala ang mapipili sa raffle ng trauma. At doon nagsimulang mag-init ang dugo ni Tanaka. Biglang bumalik lahat ng alaala niya noong high school, mga pangaasar, pamamahiya, at emotional damage na hanggang ngayon naka-install pa rin sa utak niya. Habang ang mga dating bully niya ay successful na ngayon at mukhang masaya ang buhay, siya naman ito, namimigay pa rin ng tissue habang umiiyak internally. Dahil sa sobrang sama ng loob, nakaisip si Tanaka ng baluktot na plano. Hindi siya gaganti direkta sa mga kaklase niya, kundi sa anak nilang si Manami. Oo, kasi minsan ang kontrabida hindi marunong mag-move on. Professional hater talaga. At dahil low-budget villain siya, gumamit siya ng murang app at device na parang in-order lang sa Lazada na may free shipping at code. Doon niya nalaman na aalis ang mga magulang ni Manami at maiiwan itong mag-isa sa bahay. At sabi ni Tanaka, finally, my villain arc begins. Nag-disguise siya bilang delivery boy. Kasi sa lahat ng tao sa mundo, delivery rider talaga ang pinaka-pinagkakatiwalaan agad. Kahit minsan hindi mo in order, bubuksan mo pa rin pinto mo. Pagdating niya sa bahay, binuksan agad ni Manami ang pinto ng walang pagdududa. Tinulungan pa niya si Tanaka na ipasok ang mga package. Magalang ang tono, maayos ang kilos. Mukhang harmless. Pero sa likod ng Malakuya Will na kabaitan na yon, may tinatagong kadiliman si Tanaka na mas itim pa sa ilalim ng kawali. Pagkatapos magprito ng tuyo, si Manami, na sobrang bait at trusting parang naniniwala pa rin sa PM sent na bentahan sa Facebook, ay pinapasok si Tanaka sa kanilang bahay ng walang duda. Pero ilang minuto lang, biglang nag 180 degrees. Ang buhay niya faster than internet connection pag due date na ng bayarin. Biglang umatake si Tanaka at agad isinagawa ang kanyang baluktot na plano. At doon na nagsimula ang kanyang illegal farming simulator, Todo Araro si Kuya Sa. Bukid na parang naghahabol ng quota sa harvest. Moon. Tapos pinilit pa si Manami na magbigay ng specialized CPR sa kanyang pangalawang ulo. Oh, certified demon time na talaga si kuya mo. Pagkatapos ng kanyang kahayupan, ikinulong niya si Manami sa isang malaking karton. Parang Lazada package lang pero trauma ang laman. At dahil wala nang lakas lumaban si Manami, madali siyang nadala ni Tanaka. Pabalik sa kanyang apartment, isang lugar na mukhang pinaghalong tambakan ng basura at kulungan ng sama ng loob. Doon nagsimulang mag-sink in kay Manami ang lahat. Nakilala niya si Tanaka bilang dating kaklase ng kanyang mga magulang. Unti-unting nagdugtong-dugtong ang mga piraso ng kwento sa isip niya. Parang detective scene sa teleserye. Kaso sobrang late na ng realization. Ang dating optimistic at inosenteng babae, ngayon parang gusto na lang mag-uninstall sa Earth. Habang lumilipas ang mga araw, baliw na sa pag-aalala ang mga magulang ni Manami. Lahat na yata tinawagan nila, pulis, kaibigan, kapitbahay, pati siguro albularyo at tarot reader.
Habang si Tanaka naman, busy gumawa ng most disturbing family presentation ever. Naghanda siya ng CD na may recorded video ng kanyang pagsasaka kay Manami. Oo, CD pa rin. Kasi bukod sa kriminal, old school villain din siya. Hindi siya marunong mag-Google Drive. Ang video ay puno ng karahasan at kababuyan at ipinadala niya ito sa mga magulang ni Manami bilang twisted revenge package. At dito pinapakita ng pelikula ang pinakamadilim na tema nito, ang mga dating bully. Ngayon sila naman ang sinisingil ng karma gamit ang resibo ng nakaraan. Ang anak nila ang naging biktima ng taong dati nilang pinahirapan. Parang life lesson na sinulat ni Satanas mismo. Habang tumatagal, lalong nagiging disturbing ang mga eksena. Hindi lang dahil sa karahasan, kundi dahil makikita mo kung paano tuluyang nasira si Tanaka bilang tao. Dati siyang biktima. Ngayon, siya na ang final boss ng trauma. Yung galit niyang kinimkim ng maraming taon. Parang instant noodles na sobrang binabad. Lumubo hanggang sumabog. At si Manami naman, sobrang sakit panoorin bilang biktima. Makikita mo sa mukha niya ang takot, kahihiyan, at pagkawala ng pag-asa. Yung tipong kahit audience napapasabi ng, "Boss, enough internet na muna today." Sa huli ipinapakita ng pelikula kung gaano kadelikado ang sugat na hindi naghihilom. Kapag pinabayaan mong mabulok ang galit at hinanakit, pwede kang maging halimaw na kasing lala ng mga taong nanakit sa'yo noon. At minsan, ang kasalanan ng nakaraan, bumabalik na parang utang na may tubo. Kung nagustuhan mo ang recap na to, please like this video, subscribe na rin kung trip mo. At maraming salamat sa panunood. At tandaan, kung may kaklase kang binuli noon, baka ngayon nagre-research na siya ng how to disguise as delivery rider.